dear beloved, Boss Mike, Cervera. Ghost project na naman. Oh. Na naman. Yan, oh, tignan nyo, diskaya na naman. Eto ha, pakinggan nyo hong maigi. Ha? Kaya nga ho mga kababayan, napakarami talagang katarantaduhan na itong mga diskaya eh. Kaya hindi ho ako naaawa kung sakali man nabawiin kahit brat panty ni diskaya eh, mga kababayan. Hindi ho ako maaawa dyan. Oh, kahit magtapis ho ng dyaryo na lang yan. Oo. Oh, okay lang eh. Tignan nyo ho ginawa. Diskaya na naman, ilang mga proyekto na hawak ng kumpanya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control ang hindi umano mapakinabangan sa Zamboanga City. Nako, mga Inabondo kababayan. na raw kasi ang ilan sa mga ito. Ang iba naman, usad pagong ang trabaho. Yan ang exclusive agenda report ni RJ Rosalado. Tunog ng mga drilling machine ang maririnig sa gusaling ito, ang Zamboanga Convention Center sa Barangay Pasunangka. Sa kabila ng laki at lawak ng gusali, mapapansin na tila kakaunti lang ang nagtatrabaho dito. Ang Alpine Omega General Contractor ang isa sa mga kumpanya na mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang may hawak sa rehabilitasyon ng Zamboanga Convention Center. Higit 117 million pesos ang contract cost ng proyekto na sinimulan dapat noong December 3, 2024 at matatapos sana ngayong Oktubre. Kita nyo mga kababayan, tanggap lang ho sila ng tanggap ng kontrata tapos napapabayaan mga kababayan. Napapabayaan ho eh. Oh. Pero halos wala pang 20% ang progress ng proyekto sa ngayon. Grabe. Well, kung titingnan natin sa trabaho, yung output nila, talagang hindi. But isa din ito sa subject sa next dialogue namin. It's a separate dialogue. Dito talaga tututok sa convention center. Kasi, alam mo, kasamang RJ, itong convention center ay pamamayari na ito ng city government. Ayon sa DPWH9, Mayo nitong taon lang na umpisahan ang proyekto. Naglabas kasi sila ng work suspension order para kumuha at iproseso ang mga permit at clearance mula sa lokal na pamahalaan. Nagkaroon din daw ng joint inventory ng mga nakaimbak na mga materyales sa gusali na naging quarantine facility ng COVID patients. December 27, 2025 ang bagong contract expiration date ng proyekto. Pero dahil sa bagal ng trabaho, malabong matatapos ito sa itinakdang oras. Wala na. Mula 2017 hanggang ngayong taon, Mula 2017 ngayong taon, mga kababayan 2017 panahon ni Digong. abot sa 8 proyekto ang hawak ng mga kumpanya Nako. ng Diskaya Couple sa Zamboanga City. Nako. Humigit kalahating bilyong piso ang total Grabe. contract cost ng mga proyektong ito. Grabe, Tatlo no? ang completed at isa naman ay na-terminate. Sa 4 na ongoing projects, 2 dito ay lumampas na sa contract expiration date. Pero hindi pa 100% completed. Nako. Ibig sabihin mga kababayan, nakatenga lang, Nakatenga. China-chani-chani lang mga kababayan eh. Paano ho gagawa ng ganyang karaming mga proyekto? Itong mga diskaya, dadalawandaan lang naman yung kanilang empleyado. Kaya ba yun? Hindi ho. Kaya ang nangyayari dito, sa tingin ko, gamit-gamit lang ho yung pangalan nila eh. Tapos kumukuha na lang sila ng komisyon. Oo. Ganun ho, mga kababayan. Nangungumisyon lang ho itong mga diskaya rito. Isa na rito ang higit 95 million peso construction of detention tank and pumping station sa sentro ng lungsod. July 11, 2025 ang contract expiration date. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos. Kita nyo, hindi pa rin tapos mga kababayan. Anong inaasahan nyo? Bakit kinukuha nyo pa yung mga diskaya? Sa bagay ngayon, wala na. Sino pa ang kukuha ngayon sa kanila? Puro mga problema. Yung mga proyekto ng mga diskaya ngayon, wala na. Kaya nga ho yung iba, tulad nila Magalong, na kumuha sa mga diskaya, dyan sa proyekto nila, dyan sa tennis court nila, mga kababayan na umabot ng 100 milyon mahigit, problema rin ngayon ni Magalong. Kukunin pa ba nila yan? Siyempre hindi na ho. Kaya etong problema ng mga diskaya, mga kababayan, deserve nila yan. Ano po?
Hindi ho dapat kaawaan. Opo, hindi ho dapat kaawaan yung mga yan. Ano sa nagsugod? Ano sa rin ang sukot? Ito pa rin, last month sila nagkali niya. Last month lang? Oh. Itong mitigation project dito sa Barangay Pasunangka ang isa sa mga 4 na ongoing projects ng mga kumpanya na hawak ng Diskaya Couple dito sa Zamboanga City. Pero ayon sa isang mataas na opisyal ng DPWH-9, isa rin ito sa mga proyekto na iti-terminate ang kontrata Bakit? sunod ng investigasyon sa mga flood control projects. Nako. Ayon naman kay So terminate na ho pala mga kababayan yung yung mga existing na kontrata ng mga Diskaya. Mga kababayan, tinerminate na ho. Zamboanga City Councilor Dan Vicente, chairperson ng Committee on Public Works, humiling na sila sa Independent Commission for Infrastructure Nako. para imbestigahan din ang mga proyektong hawak ng Diskaya Couple sa Zamboanga City. Nako. Yan. Importante sa mga Zamboangueños ang mga proyektong ito dahil halos taon-taon ding lumulubog sa baha ang Nako. ilan sa mga barangay sa lungsod. Nako. Para sa agenda, Yan, mga kababayan ko, titingnan nyo, iniiwan hong nakatiwangwang ho yung kanilang mga proyekto. Yan, ganyan ho, mga kababayan, iniiwan nilang nakatiwangwang ho yung mga proyekto, mga kababayan, bang klase. Ay, nako, mga kababayan. So, yan, iwan na natin yan, mga kababayan. Ano na ang susunod natin? Ito, mga kababayan, bilang independent director ng Eto naman mga kababayan, yung pagbibitiw nung bagman di umano ni Chis Escudero, mga kababayan. Grabe, no? Ito ho yung tinuturo na bagman ni Chis Escudero. Grabe, may bagman. nagbitiw bilang independent director ng Altus Property Ventures ang umano'y bagman at business partner ni Senador Chis Escudero. Nako, bagman at business partner ni Chis Escudero. Personal na dahilan ang itinuturo ni Maynard Ngu na nagsilbi sa posisyon mula 2020. Bukod dito, siya rin ang founder ng Cherry Mobile, co-owner ng Cork Wine Bar sa Taguig, at Nako. special envoy to China for trade and investment. Ayon sa source ng Billionario.com, wala pang balak ang Malacanang na si Bakin Singu sa Nako. kabila ng pagkakadawit nito sa flood control scandal. Nako, mga kababayan, ang daming sangkot, Biruin ninyo, mga kababayan ko, napakaraming sangkot. Pati ho itong wala namang kinalaman yung departamento niya, abay, nasasangkot din sa flood control scam. Grabe. Una nang sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo Na? na nakipagkita siya kay Ngu at Escudero Nakipagkita kay Ngo at kay Escudero dahil saan? Bakit nakipagkita itong dalawa na mag-partner na ito? Anong meron? sa Cork Wine Bar. Sa Court Wine Bar, mga kababayan, sikat ho na inuman. Tatalakayin ang umano'y 160 million pesos Nako, yan po yun. Kickback, mga kababayan. 160 million kickback pag-uusapan lang, no? Sarap ng buhay nila. Sarap po ng buhay nila, mga kababayan, no? Ang kwentuhan nila, milyon-milyon na agad, mga kababayan. Bang klase itong mga politiko natin, pag sila, mga kababayan, Google ng oras, sigurado magkakapera ho ng milyon-milyon. Kaya wag na ho kayong magtaka kung si Chis Escudero, mga kababayan, makakapagregalo ng halagang 300 milyon, halaga ng alahas o necklace para kay Heart Evangelista. Grabe, no? Mga kababayan, Elena Capistrano, Jax Bueno, Mergen de Vera, Agnoler Prias, Nelson Tulin, wala. Tina Sales. Ibang klase dapat ho ito mag-resign na. Tingnan nyo ho yung mga pinagsasabi nito nung nakaraan. Puro lang laway-laway inuuto pa si Pangulo Akala niya naman hindi mapapansin ng Malacanang yung panguuto niya. Ayun, sinopla ng ni Attorney Claire Castro, mga kababayan ko. 'Di ba? Sinopla Yan. Ang problema ho, mga kababayan ko, ang nangyayari ngayon, yung mga naaakusahan ng pagnanakaw,
tulad ni Sara Duterte at ni Chis Escudero, sila ho yung nagjo-join force, ano? Nagkakampi-kampi na ho yung mga magnanakaw. Etong sila Jinggoy Estrada na inaakusahan din sa 355 million, mga kababayan, na kumubra ng 25% hanggang 30%, mga kababayan. Abay, kasama rin nila eh. Kasama nila sa grupo. Etong si Joel Villanueva na inakusahan din na naglagak sa flood control at nakatanggap din ho ng 150 million na kickback, galing ho sa proyekto ng flood control. Tignan nyo ho mga kababayan ko. Di ba? Sila yung magkakasama. Ganon din si Bongo. Ang pamilya mga kababayan nakikipag-join force pa sa mga diskaya para sa mga proyekto. Nung panahon ni Digong lalo. Di ba? Yan, sila yung magkakasama. Yung pong lahat ng mga walang iya, yung pong lahat na inaakusahan ng pandarambong, pagnanakaw sa kaban ng bayan, ay sila ngayon yung magkakasama. Sa pangunguna ho ni Sara Duterte. Biruin ninyo. Sabi ko sa inyo, kahit mga sinto-sintot si Raulo, abay, merong market yan eh. Merong napapaniwala ho yan. May napapaniwala ho mga kababayan eh. Kahit sinto-sinto. Di ba? Tingnan nyo si Sara, titigan nyo. Pag nagsasalita, kapag mga kababayan may mga sinasabi, tingnan nyo ho yung body language. Yung body language ho, mga kababayan, hindi makakapagkaila na talagang may something sa utak ni Sara Duterte. Di ba? May Garcia, sindikato yan, si Duterte. Yan na nga. So, ano ba? Ang mangyayari, labanan na ba ito talaga ng kampo ng kadiliman at kampo ng kaliwanagan o kabutihan, mga kababayan? Kampo ng kasamaan at kampo ng kabutihan. Yun na ba ngayon yung labanan, mga kababayan? Ang kampo ni Pangulo, kita nyo naman, hindi ho nahinto sa paghahanap ng solusyon para ho magkaroon ng hustisya, ito hong ating mga pera na ninakaw ng ilang mga politiko, mga negosyante at kawani ng gobyerno. Mga kababayan, grabe. Pagka ganito ho ng ganito, mga kababayan, mukhang makukuha natin yung pagbabago talaga sa pangunguna ni Pangulong Bongbong. Sa pangunguna ni Pangulong Bongbong, nais ni Pangulo na mabago ang sistema. Nais masawata ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sa kampo naman ni Sara, mga kababayan, dahil salat sa kakampi, kaya ho, kahit itong grupo ng mga magnanakaw na inaakusahang mga mandarambong, mga kababayan ko, ay kanyang kakampi ngayon. Kanyang talaga namang kinokongratulate pa. Para bang sinasabi, okay, pasado ka na sa pagsubok. Ganyan dapat pag nagnakaw. Oo, marami, ganun, Parang ganun ho yung yung pong nangyayari ngayon, mga kababayan. Buhaya, buhaya nga sila. 'Di ba? Character change, boss. Charter change. Hindi, yan yung charter change. Yung sinisigaw natin, kailangan din na talaga, na baguhin lahat. Yung mga dapat baguhin sa ating constitution, mga kababayan. So ngayon, ano na nangyayari? Wala na ho, mga kababayan ko. Tila ba parang, parang desperado na itong kampo ng mga Duterte na talagang lumaban sa kampo ng kabutihan na grupo ni Pangulong Bongbong. Kaya nga ho mga kababayan, kanino po ba sa tingin nyo si Ping Lacson sasama sa kampo ng kabutihan o sa kampo ng kasamaan? Pero naniniwala ho ako, pipiliin ni Ping Lacson yung pong kampo ng kabutihan. Dahil ho mga kababayan ko, tandaan nyo, si Ping Lacson walang bahid ng pagnanakaw. Kaya nga ho, sinasabi ko sa ating mga kasama, kung sakasakali ho na tumakbo uli na presidente, ito na yung panahon
na si Ping Lacson, mga kababayan, talagang susuportahan natin to. Yun, mga kababayan, siningit ko lang. So ngayon, mga kababayan, hanggang dito na lang, at kita-kita po tayo mamaya sa susunod na ating live. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.